Okay guys, as I've said earlier, no, ito, dito naman tayo, move naman po tayo sa, yun, kay Ogie Diaz ulit to guys, no. SB19 naman po ito, nagpapanoorin natin, no. I think it's about po dun sa, hindi ko pa talaga alam to guys, hindi ko pa napanood to. I think it's about sa concert po nila, no. So, ito guys, tara, let's watch this. Okay, let's go. Ako naman ma-experience ko na yung yung panonood ng concert naman na SB19 sa Philippine Arena. Yes! Oh, sa May 31. Oh, yes! Tapos, sana naman makasama ko. June 1 nandun din. Almost sold out na yung June 1 nila. Yes. Huling kausap ko kay Miss Ana Puno, the producer, ay naka 80% na sila. Wow! Na ticket selling. So kaya pa yan sa June 1. Oo. Yung mga 18. Yeah. Dora Bells na kayo dyan. Naku, sana naman yung pag-world tour nila na ma-lesson learned yung sa nangyari sa Dubai sa Bini, no? Sana hindi magkaganon doon sa ibang mga lugar na pupuntahan nila. Oo nga eh. Anyway, ayan. Good luck sa SB19. Yes, excited na. Ito nga yung sinasabi ko, no? Speaking of SB19, pansinin mo bakit sila sikat na sikat. Tapos wala naman silang TV show. Oo nga. Mahusay silang mag-content. Oo, lagi na sa TikTok lalo. Naglalaan sila ng araw para makapag-content lang sila lahat. Para may mailagay sila isa-isa sa kanilang mga TikTok account, sa kanilang mga Sokmed account. Solo-solo, minsan grupo sila. So, sa ganyang paraan lang nila na ipopromote at napaparamdam sa mga 18 o sa mga fans nila ang kanilang existence. Yes. Oo. So, ibig sabihin, hindi kailangan may TV show ka para sumikat ka, para makilala ka. Kung mapapansin mo, sila pa yung iniimbita ng mga TV show para mag-guest sa kanilang show, di ba? So, yan. Tsaka ibigay din natin ay sa mga fans ng SB19. Kasi ang sipag nila mag-share. Correct. Alam mo naman ay, di ba, ang sharing ang isang pampalakas tayo, pampalaki ng views ng mga content. Ang sisipag, grabe. Oo. Kaya yan ang lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko. Huwag kayong audition ng audition. Kasi nung araw, ang mga talents ay pinupuntahan pa sa campus. Pinupuntahan pa sa mall. Doon nagtatambay ang mga talent scout para makadiscover sila ng talent. Nowadays, hindi na ganun. Talagang ang mga talent managers ay nag-i-scroll na lang sa TikTok, talaga generation sa yan. Facebook, sa Instagram ng mga talents na pwede nilang i-handle. Kaso na paano yun? Di ba minsan ang kalaban nyo dyan, filter? Oo nga, di ba? Oo, di ba yun ang isang dilema mo dyan? Pag may nakikita ka, uy, parang maganda to, parang gwapo to. Ano itsura in person? Diyos ko, nung na-meet ko nga yung isa doon sa isang coffee shop akala ko wala pa siya. Iba na yata pinag-usapan nila. Sige, upo ka mo pa maririnig. Sabi nga, hindi interno pa na. Tayo nag-e-employ lang ng kargamento. Pinalakas ko naman ang loob. Pinalakas ko yung dentist. Pero malayo yung itsura. Hindi, ganyan. Hintay kung may project o wala. Di ba? Tama. Stress ba yan? Yeah. Yan iniwala. Habang may... Hindi ko lang kung may na-miss pa ako pero I think hanggang doon lang yung video na yun guys na. Okay? Yan. Yun guys na ang kasi guys kinagandahan din sa SB19 guys no, una-una sa lahat no, hands-on sila sa ginagawa nila no, kumbaga may control sila sa ginagawa nila, alam nila kung paano sila kikilos dahil una-una sa lahat sila yung gumagawa ng kanta, sila gumagawa ng mga yung mga choreographies, hands-on talaga sila na at the same time yung management yung management nila which is 1Z Entertainment no, talagang sobrang lapit po talaga sa SB19 no. Like syempre halos sila rin kasi ang bumuo talaga yung SB19 guys no. Kaya alam mo yun, alam nila kung paano kumilos, alam nila kung paano gumalaw no. And ayun yung pinaka nakikita kong advantage talaga ng SB19. Tama yung sinabi ni Sir Ogie Diaz no. Advantage din nila yon dahil hindi pigil yung galaw nila no, and sobrang active nila no. Kasi ako nasa corporate ako guys, so nasa yan company namin na Stronghold no. Shoutout sa Stronghold no. Marami akong gustong gawin sa kumpanya kung paano ko siya ipo-promote no. And
mas marami akong pwedeng gawin sa kumpanya namin na pwedeng i-promote, no? Kaso, na-filter out siya, no? Like, kailangan ko pa ipa-approve, kailangan ko pang idaan sa taong to, kailangan ko pa idaan sa taong to, kailangan kong gawin yung gusto niya, mga ganun, no? So, hindi ko magawa yung gusto ko, no? Like, kung ano yung gusto nila, yun yung sinusunod ko po talaga. Although na may sarili pa rin akong identity, like, ayun yung ginagawa ko. Pero alam mo yun, hindi yung 100% na yun yung pinaka ginagawa ko, na yun talaga yung ako, no? Like, sabihin natin out of 100%, 20% lang dun yung pinaka ako, tapos that 80% the rest sa company na po namin yung idea talaga, as in, like, kailangan ko sundin yun, no? So, yun po yung nangyayari, no? Pero, tulad ito, sa Point of Peds, ito, sarili kong channel to. Ako lang naman nag-handle nito. Ako lang naman yung pinaka nag-handle nito talaga, sin. Ako parang boss ko yung sarili ko dito, no? So, kahit ano pwede kong gawin. Kahit ano pwede kong gawin na reaction video. Kahit ano pwede kong ilagay na ads dito. Kahit sino pwede kong isama sa video dito. And kahit basta lahat, as in, kahit ano pwede kong gawin, no? Dahil sarili kong channel to, no? Walang ibang may handle nito kung hindi ako lang po talaga, no? So, ayun, ulitin ko ulit, yun yung advantage po talaga ng SB19 kesa sa po sa ibang mga P-pop groups, no? Or kahit sa ibang mga grupo, artists, no? Kasi alam nila yung pinaka blueprint, since sinimulan nila to na sila lang, alam nila yung process, alam nila yung pinaka mga do's and don'ts, no? Para umangat sa kung ano man yung hinahangad nila, no? So, ayun lang. Kaya, ang solid talaga ng SB19, no? Ayun, I hope naman, guys, no, nakakuha tayo ng mga lessons regarding po sa mga ganyang klaseng bagay, no? And I hope, guys, na suportahan pa rin natin ang SB19 sa kahit anong gawin po nila, no? Kasi sila po talaga is, every song that they make talaga is may kabuluhan po talaga, no? Alam niyo naman na sila rin yung mga tao talaga na ever since talaga, no, pinakita nila yung puso nila, pinakita po talaga nila yung gusto nilang gawin sa mga bagay-bagay, no? Kaya sobrang saludo po ako sa kanila, no? Kahit sino naman tingin ko saludo sa kanila, no? And alam ko nga ito si Sir Ogie Diaz, no? May time din, guys, na napapansin ko rin sa kanya to before, guys. As in, panoorin niyo po yung videos, no? Meron siyang side na parang binabash niya ang SB19, no? Hindi naman totally na super duper binabash, no? Pero syempre kasama yun sa showbiz, guys, as in, like may mga binabanggit siya na negative things about SB19, no? Pero ngayon, ito na yung SB19, di ba? Pati nyo, more on papuri na siya, no? Kaya syempre nakita niya yung kinalabasan na kung paano po trabaho talaga ang SB19, no? So, alam niyo yung katagang prove them wrong, no? Prove them wrong. Ayan, I think na-prove ng SB19 yung mga tao na bumabati ko sa kanila before, no? Na mali sila, no? Ito yung gagawin namin. Gusto namin kakaiba naman. Gusto namin yung hindi nyo usually nakikita, no? Okay, sige, may mga nagsasabi na wala, K-pop yan. May mga nagsasabi ng ganyan, no? Pero sa ating mga naniwala, sa ating mga sumusuporta, no? Alam natin sa sarili natin, guys, na ibang-iba na po talaga ang SB19, no? So, kaya sa mga nagsasabi dyan ng mga K-pop, bahala kayo sa buhay nyo. Kaya ka sa inyo. So, yun, guys, I hope na na-enjoy nyo tong video na to, no? As much as I did, no? And maraming salamat, no? Kindly leave a like, subscribe, and kindly ring the notification bell para alam nyo po pag ako nag-release ng bagong video. So, this is Point of Peds signing out. Peace. That's it.